And the Master of Ceremonies for our webinar this morning is Architect Johnny Malaga. Okay, good morning, everyone. Good morning po. Good morning, good morning. Okay. Nakikita niyo na ho ba yung screen ko? I can see it. Okay. All right. Maingay ako eh. Okay, welcome again to the Bahay Kubo Paradigm, Well-being in Future Urban Landscapes in the City of Manila. Implementation by National Commission on Culture and the Arts, Luntiang Po Grant 2021, in cooperation with the City of Manila and Barangay 530, Zone 52. Now, for some house rules, pwede po nating i-mute ang ating mga microphone kung hindi naman tayo magsasalita. And then, pwede tayong mag-turn off ng camera kung hindi naman natin turn magsalita o kaya mag-present. And then, kung may tanong po, pwede niyong isulat sa chat box. Diyan po sa right panel kung may itatanong and then gusto niyong magsalita and then mag-present ng ideas. Okay, for documentation, this online webinar workshop will be recorded in compliance to Data Privacy Act of 2012 in terms of storage, usage, and disposal of data. Okay, ako po ay si Juanito Malaga, isang assistant professor sa UST, sa College of Architecture. And today's activity, mag-uumpisa tayo sa konting recap nung last week na activity natin para ma-refresh yung mga ideas natin and then ma-refresh yung mga memories natin. No? So last week, nag-umpisa tayo ng alas 9, October 11, ng mga webinar workshops natin. No? And then, nag-proceed tayo sa mga workshop on seminar site preparation for urban gardens, and then workshop seminar on urban gardens implementation and planting, workshop seminar on maintenance and propagation, at marami pang ibang ginawa doon sa activity last meeting. In fact, ang isa sa mga highlight yata ng mga activities last meeting is yung breakout group tayo, breakout session tayo, hinati tayo sa dalawang grupo para magkaroon tayo ng idea kung paano i-design ang ating urban landscape. Mamaya, ipapakita ho natin ulit through a presentation ng iba-ibang grupo, ng dalawang grupong nag-breakout workshop last week para ma-present sa lahat, no? Kung ano yung mga naging output, kung ano yung mga naging resulta ng workshop na yan. Okay, and then of course I think we ended the seminar, natapos natin yung seminar sa loob ng oras na itinalaga natin. No? Natapos tayo ng about 4:30 to 5 p.m. yata yun. May konting kwentuhan, kumustahan, and then we adjourned the meeting at around 4:30 to 5 p.m. Okay, so that ended our first day workshop last October 11. Now, yung activity natin ngayon, October 17, magkakaroon tayo ng, of course, this is a Zoom meeting, and then opening prayer at 9 a.m.
At 9:05, welcome remarks by our Honorable Barangay Captain. And then at 9:15, opening address by an NCCA representative. 9:30 a.m., introduction of participants by, of course, by our Honorable Barangay Captain again. And 9:45, presentation ng mga landscape design, materials, and plants na ginawa natin last meeting. And was assisted by or facilitated ng mga representatives from PALA or the Philippine Association for Landscape Architects. And of course, salamat sa PALA for sharing their expertise doon sa workshop na ginawa natin. And then at 10:45, magkakaroon tayo ng short health break. And then mag-resume tayo at 10:50 para mag-umpisa na yung lecture ni agriculturist Arlene Valera, no? Our urban agricultural expert. And then at 11:30, global community talk naman with Dr. Thomas Mipal. And then at 12 noon, magkakaroon tayo ng break, lunch break again. And then mag-resume tayo ng alauna for the continuation ng talk ni agriculturist Arlene Valera. No? And then at 2 p.m., urban gardening needs identification, site and materials preparation ng mga participants. So yun po ang magiging activity natin for the whole session this Sunday. Okay. So para mag-umpisa na tayo, pwede po nating tawagan si Kagawad Perry Balyaw ng Barangay 530 para sa ating opening remarks, opening prayer pala, sorry. Kagawad Perry. Ilagay po natin ang ating presensya sa Panginoon. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na binigay mo sa amin. Ano man po ang mapag-uusapan namin sa pagpupulong na ito, naway po magpagitna po kayo sa amin para mabigyan niyo po kami ng talino, kagalingan, at mahusay na pag-uunawa sa lahat namin pag-uusapan. Panginoon, ibinibigay po namin ang pagpupulong ito sa ngalan po ninyo at sa ngalan ng aming mga kasamahan. Panginoon, patnubayan niyo po kaming lahat sa aming mga gagawin. Naway po, pagpalain mo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Ilayo niyo po kami sa disgrasya, ano pong kapahamakan, lalo-lalo po sa pandemic na ito. Panginoon, hinihiling po namin ang inyong gabay, patnubay sa lahat ng aming mga proyekto at sa lahat ng mga kasamahan namin, lalo-lalo na po mga kasamahan namin na nagbibigay sa amin ng idea, magandang ideolohiya sa proyekto na ito. Ang aming pong panalangin ito ay dinadalangin namin sa ngalan ni Jesus at ng Birhen Maria at ng Poong Nazareno at ng Espiritu Santo. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Art it is in heaven, give us this day our daily bread, to forgive us our trespasses, as we forgive those trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, of the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, never shall, world without end. Amen. Immaculate Heart of Mary, pray for us. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, salamat po, Good Kagawad morning, Perry. everyone. Good morning again to everyone. Now, I know we are going to be just starting this meeting, starting this workshop sa tamang paraan dahil sa pagdadasal natin muna sa Panginoon, no? Para gabayan tayo sa lahat ng ating gagawin today. Okay.
So para sa welcome remarks naman, pwede ko pong tawagan si Honorable Chairman, the Barangay Captain Marjorie Melchor, Barangay 530. Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating mga mapanauhin mula po sa City of Manila, Researcher Fellows from University of Santo Tomas, National Commission for Culture and the Arts, sa aking mga kabarangay at mga miyembro ng pamunuan ng Barangay 530, Zone 52, Sampaloc, Manila. Narito tayo upang simulan ang ating seminar workshop sa tulong ng bawat isa tungkol sa kahalagahan ng pagtatanim at kung paano ito mapaghuhusay upang matugunan ang ating mga pangangailangan na ibalik ang ating luntiang kapaligiran. Hindi lingid sa atin na unti-unting nagbabago ang panahon at ang klima at ang kalagayan ng ating syudad. Maari nating hindi kayang ibalik ang biglaan o mabilisan, pero saan ba nagsisimula ang lahat? Di ba sa maliit? Saan ba nagsisimula ang pinakamalayong paglalakbay? Hindi ba sa unang hakbang? Sa pagtulong-tulong magagawa nating ito. Muli, salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating poong may kapal. Okay, salamat po Barangay Captain Marjorie Melchor for that very welcoming remarks, no? Very welcoming message para sa lahat ng mga participants natin. Salamat po. Para sa opening address, can we call? Pwede po ba natin tawagan si Ms. Shara Valio, Dayan Valio? Ms. Shara Dayan Valio, nandito na po ba kayo? No, Ms. Valio, isa siya siya po ang Project Officer Program Monitoring and Evaluation Division ng National Commission for Culture and the Arts. So siya po ang representative ngayon na pinadala ng NCCA para sa programa natin sa araw na ito. Mukhang wala pa si ano, no? Wala pa yata si Miss Valio. Okay, so tingin ko magpo-proceed na tayo sa introduction ng mga participants. May Honorable Chairman Marjorie Melchor ulit ng Barangay 530. Okay. Ang unang magpapakilala po ng kanyang kagrupo, yung iba po, pasensya na, wala ko dito pero hahabol daw. May kanya-kanya naman pong hawak na listahan ng bawat cluster. Ang una pong magpapakilala ay si Kagawad Perry. Ito na po siya. Good morning. Ang grupo po sa aking cluster 2, headed by Perry Balyao, me, Florencia Gutierrez, Romano Gatchalian, Jeffrey Gauna, Catherine de los Reyes, Robert Bernabe. Yan. Ito po sila. Yan, good morning. Oo. Kagawad. Kagawad Jeff. Kagawad, baka pwede namin makita yung mga participants natin and then maybe pwede silang Bakit nandiyan ka? Ito si Kagawad Jeff. Gauna. Good morning. Good morning. Si Treasurer Catherine Magpayo. Hi po, good morning po. Ako po si Treasurer Catherine de los Reyes. Morning po. Okay, baka pwede silang Kagawad, magsalita ng maikli lang kung ano yung pangalan nila, address, affiliation sa ano or position diyan sa barangay.
And then kung ano yung mga skills nila like Dito na lang tayo gardening, gawin mamaya welding, kami pag magpapakilala. tracking, saka kung ano yung mga hilig nila, mga hobby, interest, recycling, upcycling, and then para bigyan tayo ng konti lang na idea kung ano yung mga paborito nilang pagkain, saka gulay, para pwede natin gamitin yung mga na yon, mga ideas na yon o kaya mga information na yon para yun ang itatanim natin sa mga natin sa mga open spaces natin, yung mga plant box and then yung mga green wall natin. Kasi anyway, ang magiging naman ito, magiging parang beneficiary ng urban gardening na to is sila rin po kayo din po. So kung ano yung paborito niyo pagkain na gulay, then baka pwede yun ang itanim natin. Pwede po ba yun, Kagawad Perry? Para at least makilala naman natin sila isa-isa. Yeah. Ayan. Ready na ba? Okay na po. Ready na po. Ako po si Catherine de los Reyes, treasurer po ng Barangay 530. Siguro, hobby ko, ako, marunong din po ako magluto. Minsan nagsusumba. Kumakanta rin po ako. Pero sa pagtatanim po, pwede naman po. Kasi ito po yung tema natin, di ba po? At nandyan naman po yung leader namin, si Kagawad Perry, para po i-assist po kami. Para po sa pagtatanim, pagbubutihin po namin lahat. Yung magagawa po namin ang aming best. Salamat po sa inyong lahat. Kagawad Jeb, dito ka na, oh. Good morning po sa inyo lahat. Ako po si Kagawad Jeff. Isa po ako sa member ni Kagawad Perry. Ang hobby ko dami po Ang sarili kong hobby, mag-basketball. Minsan tumutulong ako sa pag-aayos sa barangay. Tulad ng yung bago mag-pandemic, nag-ayos-ayos kami ng mga tungkol sa mga halaman. Magaling ho siyang mag-decorate. Yun lang po. Yun lang po ang hobby ko. Yung the rest, hanap buhay na sa pamilya. Yun lang po. Magandang umaga po. O, sino pa yung kagrupo mo? Na nandito. Sino pa? Huy, Kagawad. Sino pa? Okay. O di sabihin mo. Okay. Next na lang pong magkakapakilala. Ako muna magpakilala, pwede. Ako pala si Kagawad Perry. Ang hobby ko po ay mahilig po ako sa sports. Most especially in bikers po ako. Mas gusto ko pong laging nagpo-bike, umakyat ng bundok, jogging. Yan po ang gusto kong mga libangan. Sports. Nandito pala yung isang kasama. Si Miss Bing. Ate Bing, halika. Papakilala ka. Siya si Miss Florencia Gutierrez. Halika. Yan. Hello po. Good morning. Pakilala ka. Ako si Good morning. ang hobby ko ay magluto. Magluto at magtanim. Ang hobby niya daw magluto at magtanim. Naku, sakto. Okay to. Hindi tayo magugutom. Opo, saktong-sakto po yan. Project natin. Yan po yung aking member. Isa na lang po yung kulang. Yung isang member namin si Gatchalian. Agat Maitan pala. Nasa nasa duty. Nandun sa Espanya na responde. Tanod kasi. Okay? That's all. Yan po yung aming mga member. Okay, thank you. Member ng Halabira. Tanim na. Ayun. Magandang pangalan yan, Kagawad Perry. Thank you po, Kagawad.
Okay. Ang susunod pong magpapakilala si Kagawad Edwin de los Reyes po. Sa group. Doon na lang. May ganito. Doon ka na lang daw. Yes, sir. Good morning po sa inyong lahat. I would like to introduce myself, Kagawad Edwin de los Reyes. Ipakikilala ko rin po sa inyo yung aking mga members sa ating garden. Wait lang po. Asasana ba yung ano? Asana yung mga member ko? Pakitawag. Baby, pakitawag mga member ko. Pasensya na po sir kasi hindi po kami pwedeng magdikit-dikit eh. Social distancing lang po kaya nasa sa labas po yung iba. Medyo crowded po dito sa loob ng barangay. Opo, naintindihan. Naintindihan po namin. Apo, thank you po. Opo, opo. Ito po. Introduce ko po yung aking isang member, si Marcelino Bides. Yes. Hello. May introduce ka mo. Ako po si Hello, sige. ako si Marcelino Bides. May hobby. Ang hobby ko mag-alaga ng manok, magtanim, tsaka lahat ng agricultural industry pwede ako. Yan. Thank you. Marami pong salamat. Ito rin po yung isa ko pa pong member. Tawagin ko lang. Si Kuya Benson nga, pakitawag. Dilo si Kuya Benson, pakitawag. Ayun po yung isa ko pong member, si Marcelino Bides. Ano rin po siya sa agriculture din po siya, sir. At saka siya po yung meron po kaming mini farm po dito sa amin sa barangay. Siya po yung tagapag-alaga ko ng aking mga manok na pansabong. Sorry po. Susunod ko pong introduce yung aking pong isang member, si Kuya Benson, Kayabyab. Hi, good morning. No, Wala kayo tumatawag. may tumatawag ka. Ito na. Yun, sige. Yan po yung isang member ko, sir. Hi, good morning. Benson Kebia po. Nakatira po dito sa may barangay. So, nais ko rin tumulong sa barangay ko kung nagkakaunlad niya. Hobby ko, magtrabaho lang na magtrabaho kasi wala nang time para sa mga hobbies eh. Thank you. Ayun po yung pangalawa. Pangalawa ko pa po yung isa, yung pangatlo. Uwakan mo muna. Wait lang po. Sino ba yung isa pong member? Wala pa pala. Sir, yan po yung ano ko, yung mga member ko. Meron pa po akong dalawa pang member, kaso hindi pa po dumarating. Pasensya na po. So yan po yung aming yan po yung aming mga grupo pa sa ngayon. Hayaan niyo po pagsisikapan po naming maayos at maganda yung ating mapaganda yung ating mga gagawin na proyekto. Marami pong salamat. Okay, marami pong salamat din sa inyo, Kagawad, sa Apo. pagbibigay ng oras para sa programa natin sa ngayon. No? Opo. Talagang inaasahan natin na itong programang gagawin natin magtuloy-tuloy para para maging self-sustainable tayo, self-sustaining community tayo. Opo, pagsusumikapan po natin, sir, at pagbubutihin po namin. Okay, salamat po. Salamat po. Okay, thank you po. Okay, thank you. Tumatawag, Alvin Bentong Sino nakikita ba? Dali lang po. Sige lang po, okay lang po. Okay, ang susunod pong magpapakilala si Kagawad Brenda po. Kagawad. Wala siyang pera. Hi po, good morning po. Ako po si Kagawad Brenda po. Wait lang. Bakit ano naman nangyari dito sa camera ko? Good morning, good morning. Ayan. Good morning po. Good morning din, Kagawad Brenda. Opo. Ako po si Kagawad Brenda po. Ito po yung mga member ko po. Si
Labelin Litonwa po. Wala tayo nito. Okay, walang camera. Ay. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Nakamute ho yata kayo. Sound, walang sound. Kaya pala. Okay. Magandang umaga po. Ako po si Labelin Litonwa, isang tanod po dito sa barangay. Kaya po natin, basta't magtulungan po tayo. Gawin natin yung bahay kubo. Kasi po sa probinsya, ganyan ang ginagawa po namin. Nagtatanim kami ng mga gulay, sari-saring gulay. Kahit dito lang, kaya po natin. Basta't magtulungan. Maraming salamat po. Ang susunod ko pong ipapakilala po ay si Kagawad Pauline Buen Camino po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pauline Buen Camino, isa pong kagawad. Ang hobby ko po ay magtanim, magdilig, tsaka especially kumain po. Maraming salamat po. Ang susunod ko pong ipapakilala po ay si Melody Ortiz po. Magandang umaga po. Ako po si Melody Ortiz. Ang hobby ko po magluto, magtanim, mag-ayos ng bahay. Maraming salamat po. Ang susunod po ay si Luz Rodriguez po. Morning po. Ako po si Luz Rodriguez po. Tanod po. Mahilig po magtanim, magluto, maglinis po. Salamat po. Ang susunod po ay si Narciso Ribas po. Ay, asa na si Kuya Jun? Kuya Jun! Kaya ka nang kaya. Wala na si Kuya Jun, nagkakaya ka nang. Okay na. Hindi, kumpleto na ho yung grupo nila, nahiya lang magsalita po yung iba. Ang susunod po magpapakilala si secretary po sa grupo nila. Ito na po, nakahabol yung isa. Hello po, good morning. Ako po si Narciso Ribas. Mahilig kumain. Mahilig po ako magtanim. Thank you po. Secretary naman po, pakilala. Hello po, magandang umaga po. Ako po si Sec Remy po ng Barangay 530. Bali yung grupo ko po, yung iba po kasi nasa church. So, pero baka po nag-online din po sila. Hindi ko po sila kasama ngayon. Isa lang po yung nandito ngayon. So, may isa po, bali dalawa po pala ang aking kasama ngayon na umattend. Sa amin po, bali naka-assign po sa amin ang area ng harapan po ng barangay hall. And then, hobby ko po is magluto, maghanap buhay, syempre po. At sa pagtatanim po, gustong-gusto ko po yun. Kung mabibigyan po talaga po ako ng tamang guide po, kasi meron po doon sa aming tinitirhan sa loob na malaki po yung wall na pwede pong paglagyan. Gusto ko po talaga matuto ng mga iba't ibang paraan po nang sa ganun po, sa simple pong lugar, pwede pong magtanim para sa pangangailangan po, karagdagang kita po din para sa amin, lalo na po sa barangay. Yung matuto po kami na
lagay ng isang pagkukunan ng mga gulay na hindi na po namin bibilhin pa sa palengke at hindi na po kami maglalabas pa ng pera para doon. So sa ganun po, malaking tulong po yun sa amin na maigay niyo po kami ang buong barangay, hindi lang po para sa aming mga council, kundi sa lahat po ng nasasakupan namin na yung maliit pong area ng kanilang mga lugar na mapakinabangan po na magkaroon po ng mga halamang gulay para po sa pangangailangan nilang personal. Maraming salamat po. Ipapakilala ko po sa inyo ang isa pong, dalawa po silang nandito ngayon nakasama ko. Ito po si Kagawad Nena. Ay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Kagawad Nena Matias. Ay mahilig po, maski na senior na po ako, mahilig akong magluto, mahilig akong kumain ng magluluto ng pinakbet. Kaya lahat ng nakatanim dito, iluluto ko para kainin namin dito sa barangay namin pag nag-meeting kami. Marami pong salamat. Salamat po sa inyo. Magandang umaga. Thank you po. Ito naman po ang isa, si Mr. Wilman Prestosa po. Isa po sa member po namin. Ay po, magandang umaga po. Ang hobby ko po ay mag-bike at saka po magtanim. Yun lang po. Maraming salamat po. Yun po ang grupo ni Sek na may ano po na magtanim upang mabuhay. Thank you po. Okay, salamat po. Salamat po sa lahat na participant. At meron pa po bang grupo at hinihintay tayo? O Wala na po, kumpleto na po sila. Yung ibang mga participants lang po yung wala. Kasi grupo lang po yung ginawa namin. Okay. Okay. Bali, excuse me lang. 25 na ba yon? Parang kulang. Hindi, sobra pa nga po sa isang kwan, may 5, may 6. Tapos, wala pa po yung ibang kagawad namin at saka okay. Ibang Kasi tatlo lang yung nagsalita pa ako. Hinahanap ko yung 25. So meron pa. Okay, sige. Okay, salamat po ulit Barangay Captain Marjorie. No? Nakakatuwa dahil yung mga hilig pala natin pare-pareho, magtanim, magluto, and then kumain. yun po kailangan natin. Ikukwento lang po ako, no? Yung sa Rotary Club kasi namin, may naging proyekto kami na ganito din sa Taguig naman sa Kapasa Pateros. So last year lang po yun ginawa namin yung project na yun. Pero ngayon, last year pa lang ng after ilang buwan, talagang nag-harvest na sila ng mga gulay na marami. Kahit yung mga kapitbahay nila nakikinabang doon sa proyekto. At sa ngayon po, talagang tuloy-tuloy yung yung proyektong yun. So hindi na lang yung mga sarili nilang pamilya ang nakikinabang doon sa proyekto, pati na rin halos yung barangay na mismo kasi medyo lumaki na po yung project, nag-umpisa lang sa ilang tao and then na-involve na nila pati yung mga kapitbahay nila dahil nakita nila na ito yung project na kailangan natin ngayon. Sabi nga po ng isang kasama natin dyan kanina, hindi na natin kailangang bilhin yung mga gulay na yon. So magiging source ng ating pagkain yung proyektong ito at hindi lang yun. Pag talagang lumago na yung project na to, magiging source of income pa natin to kasi pwede na nating ibenta yung mga ma-harvest natin. At ang maganda po nito, matutulungan tayo ng isang eksperto ni agriculturist Arlene Valera tungkol sa pagtatanim, no? So mas mapapalago natin ang mabilisan yung mga halaman kasi may mga techniques ang ituturo sa atin na hindi karaniwang alam ng mga tao, no? So mamaya po pag nag-umpisa na yung workshop ni agriculturist Arlene Valera, ayun malalaman natin kung paano natin mas mapapaayos at tama yung paraan ng ating pagtatanim para mas marami yung ma-harvest natin, no? Okay. So pwede na tayong proceed siguro kasi last meeting nung October 11, nabanggit ko kanina na meron na tayong naging activity at ito yung
ito yung mga nangyari, ito yung activities na nagawa natin last meeting, no? So divide natin yung grupo sa dalawang grupo, no? So yung isang grupo nakapag come up sila ng ganitong idea para sa mga wall natin, no? Yung mga sa fences natin na blanco, of course with the permission ng mga may-ari ng bahay, no? Kasi hindi naman natin pwedeng gamitin yung mga wall na to kung walang permiso doon sa may-ari ng mga bahay na to. So luckily nung mga unang stage pa lang ng project na to, kasama po ako doon sa nag-ikot. Kasama ko si Architect Cecil, si Donna, si Landscape Architect Donna, and then si Landscape Architect Holtz, no? So kasama namin sila, kasama si Kapitan, and then yung ibang kagawad, ibang participants natin ngayon na familiar na yung mga mukha sa akin, na nag-ikot doon sa buong barangay at in-identify na natin yung mga posibleng gamitin natin para sa project na ito. At ito po yung isa sa mga nakita nating area na pwede nating gamitin. So kung pwede ko pong tawagan yung kasi later on magkakaroon tayo ng mga maiikling presentation lang nung nag-participate ng October 11 workshop. Kung pwede lang i-present yung kung ano ang ginawa nila doon sa workshop na yun. Pero sa ngayon ipapakita ko lang po yung mga drawings and then yung interpretation ng ating mga pala experts, yung mga landscape architects natin. Tinranslate kasi nila ito sa AutoCAD drawing para magkaroon tayo ng idea, mas malinaw na idea kung ano yung magiging itsura nun sa actual. Okay po. So, ito po yung isa sa mga naging resulta ng workshop na yon ng isang grupo, no? So, parang ang ginawa nila dito, yung picture ng wall, nilagyan na nila ng drawing ng mga halaman kung ano yung gusto nilang itanim. Now, yung mga halaman na gagamitin natin dito, hindi naman lahat gulay lang. Magkakaroon din tayo ng mga ornamental, yung mga tinatawag natin parang pampaganda, no? Yung mga hindi naman kinakain pero napapaganda niya yung lugar. So magkakaroon ng mga ornamental and then edible plants, no? Magiging edible and ornamental garden kasi yung barangay natin. Now ito naman po yung isang resulta or isang output ng isa pang grupo, no? So dito ako na-assign sa grupong to. Ang ginawa namin dito, parang si Kagawad Perry yata. Tama ba, Kagawad Perry? Yung grupo niyo ba ito? Ayun. So ito yung mga ginawa natin dito, no? Okay. So yun. So yan yung nagawa namin. Ang ginawa namin dito, yung mga PVC pipe. Ito PVC pipe kasi itong may mga kulay. Kukulayan namin ng iba-ibang kulay. Tapos yung isang buong PVC pipe na yun, isang klaseng halaman lang yun. And then yung pangalawang PVC pipe sa ibaba niya, isang klaseng halaman ulit yun. So ganun ang magiging design na sinuggest ng ating mga participants, no? Kasi yun yung nakikita nilang parang maganda doon sa mga wall na to. And then ito naman yung isa pang output. Maya-maya mas makukwento sa atin ng detalyado ng ating mga participants. And then ito naman po yung interpretation ng mga ating eksperto, mga landscape architect, yung mga pala facilitators natin last meeting. So, tinranslate lang nila sa mas maayos na drawing. Naka-ano na rin to, naka-scale. Ibig sabihin, yung proportion ng halaman and then proportion ng mga wall, tama na po, sakto na po itong mga sukat nito. Ito po yung ibang detalye na pwede nating i-apply doon sa mga design na ginawa ng ating mga participants. So, tingin ko bago tayo mag-break,
pwede nating i-present ng isa-isa or per group na lang siguro kasi dalawang grupo lang naman po ito yung ginawa nila sa workshop last October 11. So pwede po ba nating tawagan yung unang grupo? I think si Kagawad Perry handa na siyang i-present yung gawa nila. Okay. Okay po. Ito po yung unang layer ng aming plan. Ang sa ibabaw yan, mga bagging mga bagging plants kagaya ng tawag dito, palaya. Opo. Actually itong lugar na to mahaba to, pwede pa kami magdagdag ng sitaw. Ayan yung una. O kung ano pang mga bagging plants on the wall. Tapos yung pangalawa ito yung lettuce. Yung lettuce na kulay blue. Kung mayroong variety nun. Yung pangalawang layer, ito naman yung spinach. Paborito ni Papay. Para malakas. Tapos yung pinaka-ibaba, gagawa kami ng landscape. Tataniman namin ng mga sili. Kagaya ng bell pepper, siling labuyo, at saka siling pangsigang. Bali, 3 klaseng sili. Yan. Ito lang yung sample ng gagawin naming mga gulay. Okay. Ito yung lahat na Thank you po Kagawad Perry. Tapos ito naman yung isa. Ito din lettuce din to. Tapos ito mga pechay. Dito siguro sa baba magla-landscape din kami dito. Magtatanim kami ng talong, okra, tapos sa gilid mga malunggay. Yan. Yung gilid niyan malunggay, oregano, at kung ano pang available na mga seedlings. Okay, thank you po Kagawad Ayun lang. Perry. Okay, thank you Kagawad Perry. Now, makikita po natin na yung mga papapansin po natin na yung mga gulay na sinasuggest ni Kagawad Perry. Ito yung mga gulay na madalas kinakain natin. Ito yung mga gulay na madalas gamitin natin sa pagluluto, no? So yun I think yun po yung importante kasi kailangan natin na ang gagamitin natin ng mga species, yun yung mga kinakain natin, di ba po? Para yun yung hindi na natin kailangang bilhin pag namalengke tayo. So magiging productive talaga yung proyektong ito at mapapakinabangan ng lahat ng participants. And hopefully, pag lumago na itong project na ito, hindi lang yung mga participants natin ang makinabang talaga, kundi yung buong barangay na mismo. Okay po. So salamat po Kagawad Perry. Sa pangalawang grupo naman po, pwede pong tawagan natin si Kagawad Brenda para i-present naman yung kanyang yung workshop na ginawa nila last October 11. Narito po yung sa amin. Mahaba po kasi ito yung balkon. Bali, dalawa po siya. Ayan po siya, straight na mahaba po siya. Sa gitna po is may gate po sila. Tapos ito po yung drawing po namin. Dito sa may gilid po, ang ilalagay po namin is sitaw. Dito po, sa isa-isang gate.
Tapos sa isang gate naman po is Ampalaya. Tapos sa gitna, baka pwede po namin lagyan po ng pechay at saka beans. Ayan po siya. Kukunti lang. Oo, kukunti pa lang po yung drawing po namin, sir. Pero ikuha na lang po namin kung ano pa po yung magandang itatanim po namin. Idadagdag po. Opo. Okay na po ba, Kagawad Brenda? Okay na po. Okay na raw. Okay na po. Ayun. Okay, salamat po, Kagawad Brenda. Now, pagdating po sa kung anong mga halaman, mag-guide po tayo ni agriculturist Arlene Valera. And then, mag-guide din po tayo ng mga eksperto sa pala pagdating naman sa pag-design ng mga ng mga halaman natin. No? So, tingin ko po wala po tayong dapat palalahanin tungkol sa mga aspetong yan. Hindi ako nakamit, sorry. Kasi po matutulungan tayo ng mga talagang eksperto doon sa mga bagay na yan. Okay, salamat po Kagawad Perry and salamat din Kagawad Brenda. Now, pwede na natin kung ituloy. Ayun, ito na nga po yung tinitingnan natin na magiging itsura pag natanim na tong mga halaman na pinili natin, mga gulay na meron ding halong ornamental plant, no? So para hindi naman puro gulay lang nakikita natin, meron ding mga halaman na namumulaklak, meron din na mga halaman na talagang nagpapaganda ng ating kapaligiran, no? ng ating surroundings. Okay. And at the same time, ang maganda dito, hindi lang puro pampaganda ang iniisip natin, kundi talagang nakukonsumo, nakakain natin yung itatanim natin. Yun yung kailangan natin, especially sa panahon natin ngayon ng pandemya, no? Kailangan natin talagang magtipid and then maging resourceful, gumawa ng paraan para mabawasan yung mga gastos natin. But at the same time, kinakain natin mga masustansyang pagkain. Yung mga pagkain na hindi produkto ng pesticide, ng insecticide, na talagang magbibigay sa atin ng kalusugan, Organic. hindi maka-apekto sa natin sa health natin. Yes, Cecil, may sinasabi ka ba? Cecil, ikaw ba yun? Architect Cecil? Okay. So, ayun. Tapos pagdating naman po kung ano yung pwede nating gamitin sa mga sa mga susunod na mga workshop natin, malalaman din natin kung ano yung magagandang gamitin na paso yung pagtataniman natin, no? Kasi marami naman tayong pwedeng gamitin. Pwede yung pipe katulad ng mga present ni architect ni Kagawad Perry, yung mga PVC pipe na pwede na hindi na ginagamit o kaya yung mga nandyan lang sa palibot natin na hindi ginagamit, pakalat-kalat lang, pwede yun. Pwede rin yung mga lumang bottle ng Coca-Cola o kaya yung mga tawag dito, yung mga mineral water, pwede rin po yun. So marami tayong pwedeng gamitin para hindi na tayo bibili, no? Kung paano din siya isasabit, marami din pong paraan na hindi lang siya tama, kundi mapapaganda rin natin siya. Okay? Sa mga susunod na workshop po, yun ang itatackle natin. No? So, I think for now, magkakaroon muna tayo ng 5 minutong break and then pagbalik natin, mag-uumpisa na yung mga workshop natin by our agriculturist Arlene Valera. Okay po? Okay po. 5 minutes. Okay, 5 minutes po. Tapos kung may tanong tayo, wag po kayong mahihiya na magsulat dyan sa chat box. Dyan po sa may bandang kanan, meron tayo sa ibaba, meron tayong chat box dyan.
pwede po natin itanong yun para ma-address o kaya masagot yung mga tanong na yan. Okay po. So, see you in 5 minutes. Okay po, okay po. Thank you. Thank you po ulit. Bye-bye po. For now.